Ang mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan. Alamin natin ang kahulugan ng piling salita na ginamit sa teksto. Ikalawa, ano nga ba ang iba't ibang ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin? Sa unang bahagi ng ating aralin, narito na ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa teksto. Unawain natin. Unang bilang, pagpapahayag, pagsasabi, paglalahad tungkol sa isang bagay o nararamdaman. Ikalawa, saloobin, tumutukoy sa damdamin, kaisipan o emosyon na nararamdaman. Ikatlo, gampanin, tumutukoy sa tungkulin, papel sa isang bagay o kaganapan. Ikaapat, pagtugon, pagsagot, sinagot o sinabi. Ikalima, nagaganap, nangyayari o pangyayari. Ikaanim, pantig o syllable sa Ingles. Halimbawa, sa, ka at iba pa. Ikapito, nagsasaad, nagpapahayag, naglalahad, nagsasabi. Ikawalo, nahihinuha, naiisip, nauunawaan, nakikita. Ikasyam, nagpapahiwatig, nangangahulugang pagpapakita o pagpapahayag. Ikasampo, naulila, namatayan na ng mga magulang o kapatid. Ipagpatuloy natin ang pagkilala sa iba't ibang ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin sa pamamagitan ng ating babasahing teksto at iba pang tala. Ang iba't ibang ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin ay tinatawag ding paraan ng pagpapahayag ng emosyon o saloobin ng tao. Ito'y may malaking gampanin upang mapalitaw ang nararamdaman ng bawat tauhan ayon sa papel na ginagampanan sa alinmang akda o sitwasyon. Ang damdamin ay isang emosyon na ang ibig sabihin ay ang pansariling pagtugon sa mga pangyayaring nagaganap sa araw-araw na buhay. Ito ay nararamdaman ng isang tao depende sa kung paano niya tinatanggap ang mga kaganapang nangyayari sa kanyang buhay. Narito na ang tala ng iba't ibang ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin. Unang bilang, mga pangungusap na padamdam. Ang mga pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin. Ginagamitan ito ng bantas na tandang padamdam. Halimbawa, sandali, sandali, hintay, hintay. Ganito ang kalagayan ninyo. Walang kwenta, patawad. Ikalawang bilang, maikling sambitla. Ito ay mga salitang iisahin o dadalawahing pantig na nagpapahayag ng matinding damdamin. Halimbawa, wow, ngek, ay, yehey! Ikatlo, mga pangungusap na nagsasaad ng tiyak na damdamin ng isang tao. Ito ay mga pangungusap na may anyong pasalaysay kaya't nahihinuhang hindi gaanong matindi ang damdamin. Halimbawa, sa unang bilang, pagkaawa. Labis na nakakaawa ang tigre, kaya bumalik ang lalaki at tinulungan siya. Ikalawang halimbawa, pagkalungkot. Wika ng baka, kapag kami tumanda na, pinapatay at ginagawang pagkain. Ikaapat, mga pangungusap na nagpapahiwatig ng damdamin sa hindi diretsahang paraan. Narito ang mga halimbawa. Unang bilang, naglaway ang tigre habang naglakad paikot sa lalaki. Ikalawang halimbawa, sige tigre, pawiin mo ang iyong gutom. Ikalima, mga salitang naglalarawan para sa pagpapahayag ng damdamin ng tao. Narito ang mga halimbawa. Unang bilang, gutom na at hapung-hapuna ang tigre. Ikalawang halimbawa, malumanay at walang ligoy na nagsalita ang kuneho. Ika-anim, mga patalinghagang pagpapahayag ng damdamin o saloobin ng tao. Narito ang mga halimbawa. Unang bilang, tumindig ang aking balahibo nang nakita ko ang malaking ahas. Ang unang pangungusap, ang ibig sabihin ng salitang tumindig ang aking balahibo ay kinilabutan.
at ang kabuuang pangungusap ay nangangahulugang natakot. Ikalawang halimbawa, nasusunog na ang balat ko sa araw. Ang kahulugan nito ay nangitim na dahil sa pagkakabilad sa araw. Narito pa ang iba pang ekspresyon o paraan sa pagpapahayag ng damdamin. Una, pagmamahal sa pamilya at kapwa. Halimbawa, abala kami sa pagbibigay ng mga pagkain sa mga taong biktima ng sunog. Ikalawa, ang pagkalungkot sa di inaasahang pangyayari na hindi ka nais-nais. Halimbawa, tumulo ang luha ko nang malaman kong naulila ang batang iyan dahil sa baha kamakailan. Ikatlo, ang mga pahayag na nagbibigay kasiyahan sa ibang tao. Halimbawa, alam mo Lucy, nalaman ko na mahilig ka sa bulaklak, kaya binilhan kita. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.